Okay, so Sunday, February 11, 2024. This is our Dark and Light Side episode of Life, 114. Tanungin natin dito, saan ba galing ang problema natin ngayon sa pag-ibig? Ano ba ang pinag-uugatan ng problema natin? Ba tayo nagkakaroon ng mga pangyayari na hindi maganda sa buhay, usaping pag-ibig, di ba? Kasi yung iba ngayon, masaya kasi may karelasyon, yung iba naman malungkot dahil may kahiwalay, yung iba naman malungkot dahil may pinanghihinayangan, may pinagsisisihan, no? Yung iba na karma. Ay, tignan natin. Saan galing ang problema? Oh, Diyos ko, ba't may barang? Pangalawa, that's the Nine of Cups. Pangatlo, that's the Queen of Cups. So, ibig sabihin nito, may isang pangyayari sa buhay mo na hinayaan ng kataas-taasan na mangyari at maranasan mo, no? Siguro ito isa pangarap na isa sa mga pangarap mo na matagal mo nang gusto. This is the fulfillment, which is the Nine of Cups. Kasi, yung Nine of Cups kasi, ito yung kabuuan, halos, no? Tapos yung Queen of Cups, ito yung tao na kayang ibigay sa'yo yung mga inaasahan mo sa usaping pag-ibig na hindi mo kailanman naranasan sa mga nakaraan mong relasyon. So, ito yon, no? Ito yung nagbibigay sa'yo ng palaisipan at ito yung nagpapahinto sa mundo mo. Kasi, ito yung tao na hindi mo nakasama ngayon. So, ibig sabihin, nasa ibang relasyon ka na ngayon, pero kahit nasa ganyan ka ng relasyon o nasa ibang tao ka na, ibang tao ng kapiling mo, ito pa din ang hinahanap mo, no? Dahil sa kataas-taasan na talagang pinaramdam sa'yo kung ano ang kulang at ano ang dapat. Tignan natin dito. Solusyon. This is the Seven of Wands. Pangalawa, this is the Ace of Swords. And pangatlo, the Star. Ay, yung ganda. Ayun, alam niyo kung bakit. Kasi 'di ba, sinabi ko, ito yung tao na sa taong yan, dyan mo naranasan na minahal ka, inalagaan ka, tinanggap ka, na walang pag-aalinlangan, buong buo, hindi ka binigyan ng kung anumang basehan, no? Walang boundaries, walang pre-qualification, tinanggap ka, minahal ka, inalagaan ka. Pero iniwan mo, 'di ba? So ngayon, nung iniwan mo na ang taong mahal mo, or iniwan mo na yung taong yan, nagtatanong ka, ano ba ang posibleng solusyon na makukuha o gagawin mo sa araw na ito mismo o kung kailan mo ito mapapanood para matupad lahat-lahat na meron ka or lahat ng pangarap mo sa buhay or lahat ng hopes and dreams mo sa isang relasyon. Ang sinasabi ni Universe, ang sagot, which is the Seven of Wands, panindigan mo ang nararamdaman mo. So, kung sa tingin mo, no, mahal mo ang taong yun, panindigan mo, aminin mo ang katotohanan, which is the Ace of Swords. You have to admit the truth na yung taong tinalikuran mo, siya yung star, which is the hopes and dreams ng buhay mo. So, sinasabi ni Universe ngayon, na kung meron or nandyan ka ngayon sa isang masadlak na relasyon, isang toxic na tao, kailangan mong panindigan yung damdamin mo, yung nasa puso't isipan mo. Doon ka sa katotohanan, doon ka sa tao na katuwang mo, hindi lang sa larangan ng pag-ibig, kundi kasundo mo sa lahat ng bagay. Kasi ang pangit,
na nagkakaroon ka ng isang karelasyon na wala siyang ano, yung para bang dead ma, 'di ba? Kasi kung ikaw naman yung may karelasyon, 'di ba mas maganda na magkasundo kayo sa larangan ng hilig sa, halimbawa, hilig sa hiking o sa pagmomotor o kahit anong hobby na meron, 'di ba? Pagluluto, pagsasayaw, may mga ganon. 'Di ba nai-enjoy mo yung sarili mo? And then kasi mararamdaman mo talaga yung kalungkutan. Yung guide mo kasi dito is yung kataas-taasan, which is the Hierophant. That's the traditional way, no? Yan yung literal, no, na guide na ibibigay sa iyo ang ano, yung mga simbolo, yung mga palatandaan na magising ka sa katotohanan, yung kasama mo ngayon, hindi yan yung para sa iyo. Yung para sa iyo is yun yung tao talagang nagparamdam sa iyo ng totoong totoong meaning ng sinasabing pag-ibig. Kasi yung totoong pag-ibig or yung totoong love, may respeto, no? Ando doon yung hindi ka dinadaan sa takot, hindi ka dinadaan sa tawag nito, yung para bang lagi kang nakakatanggap ng threat kung sakaling iiwanan mo siya, kung sakaling ganito, ganyan, yung may mga ganon. So, that doesn't give you any respect at all. Kung ikaw naman yung tipo ng tao na kasal na, no? Tapos, lagi kang nakakatanggap ng pagbanta galing sa asawa mo. Ibig sabihin nun, that person, hindi ka na nire-respeto. Kasi kung gusto at mahal ka niya talaga at nire-respeto ka niya, then he or she will be able to accept na hindi na talaga mag-click yung relationship ninyo. Kasi, dumating ka na sa punto na nagmahal ka na ng iba. Hindi ka naman magkakaroon ng pangalawa, pangatlo, kung nakontento ka sa nauna. Pero kung pinanindigan mo yung sagradong kasal, and then pagbalik mo, hindi pa rin masaya, hindi pa rin nagbago ang lahat, ganun pa din. Siyempre, babalik sa isipan mo na di hamak na maganda ang katayuan ng puso't isipan mo sa minahal mo noon, sa tinalikuran mo noon, kesa mas pinili mo dahil kayo ang kasal. Kasi, hindi mababayaran ng pera yung pagkakaroon ng totoong pagmamahal, pag-aaruga, respeto, at pagkakaroon ng peace of mind sa isang karelasyon. So, ibig sabihin nun, kumpleto. Hindi naman kailangan talagang maging mayaman ka para maging masaya ka. Yung kailangan mo lang is isang tao na maiintindihan ka, tatanggapin ka, nang walang boundaries, walang kondisyon. Yung ibang, kahit alam niya na hindi ka nakapag-aral, kahit alam niya na hindi ka nakapagtapos, hindi ka niya ikinahihiya. Bagkus ipinagmamayabang ka niya, di ba? Yung proud siya sa'yo. Yun dapat yun. So, kung nandoon ka sa puntong ganon na nire-respeto ka, tinutulungan ka niyang umangat sa sarili mong pagkatao, sa sarili mong buhay. Yun yung tao na kapag dumating sa buhay mo, wag mo nang sayangin. Dahil kapag yan tinalikuran mo, hindi mo alam kung may pagkakataon pa na sa panahon na babalikan mo, pwede pa. Kasi posible din na yung kataas-taasan at maghahanap ng panibago para maging masaya naman siya at hindi siya maging malungkot dahil sa iniwan mo. Okay? So, sana marami kayong napulot na lesson sa reading na ito. Ganun naman talaga. This is a general reading, ha? So, huwag kayong ma-hurt at huwag niyo akong i-bash dahil lang sa general reading. If you want to know what lies ahead for your February, then book for a full private reading. Maraming salamat po. Happy Valentine's!